Sa mga OFW at sa mga Pilipino na permanent residency na sa ibang bansa, mas maigi na naguhulog kayo sa inyong SSS. Lalo na kung nagpaplano kayo na sa Pilipinas kayo magre-retiro. 120 contribution lang ang minimum na kailangan sa SSS para maging qualified kayo sa pension pagdating nyo na 60 years old. Pero mas maigi na habang nagtatrabaho kayo or habang may trabaho kayo, ay ipagpatuloy nyo ang paghuhulog sa SSS para pagdating nyo ng 60 ay mas malaking pension ang makukuha nyo. At ayon sa SSS, kahit permanent residency ka na sa ibang bansa ay pwede ka pa rin maghulog. Para kapag nagretiro na kayo, ay 2 pension ang makukuha nyo. Paano nga ba masisigurong sapat ang pensyong matatanggap kapag nagretiro na, lalo kung nagsimula ang mga kontribusyon ninyo sa Pilipinas pa? Mga paalala mula sa Social Security System o SSS sa report ni Paula Saraza. Sapat na retirement pension para sa mga kababayan, yan nga raw ang garantisado kung aalaming mabuti ang mga programa at serbisyo ng SSS o Social Security System ng Philippine Government. Sa konsulado sa Toronto Lunes, personal na bumisita si Rolando Makasait, ang itinalagang bagong pangulo ng SSS, para magbigay ng update sa SSS programs at masagot ang anumang katanungan mula sa komunidad tungkol dito. We will just update po the Filipino community. Inimbita ko po sila sa konting kapihan, konting salo-salo. With regard to telephone inquiries, ang marami po is paano makuha ang pensyon, SSS pension, paano ma-reactivate ang SSS membership, of course, mga katanungan tungkol sa benefits. Binigyang diin sa forum ang mga benepisyo tulad ng buwan ng retirement pension kung ipagpapatuloy ng mga kababayan ang kanilang kontribusyon sa programa. Kahit pa sila'y overseas Filipinos, Canadian citizen na o may dual citizenship. Tapos na ako mag-contribute ng 120, so nag-reactivate ako ng account. Tinatanong ko lang kung hanggang kailan ako magbabayad, assuming magre-retire ako ng 60 or 65. So, ba't nasagot naman niya na maigi yun na kailangan, pag naka-60 na ako, try ko nang mag-file ng pension. Ipinaliwanag din ang Social Security Agreement ng Pilipinas at ng Canada kung saan posibleng makatanggap ng pensyon o benefits mula sa dalawang bansa batay sa naging kontribusyon ng pensioner. It's good to know that mayroon ng bilateral ang Canada and Philippines para say that would help us to increase our monthly Canada pension. I encourage them to continue on paying para po 2 ang pension nila. Isa dito po sa Canada at saka isa po sa Manila. 1 bilyong piso ang inaasahang makakalap mula sa mga kontribusyon ng mga active SSS members ngayong taon. 120 payments lamang ang kailangan kahit pa hindi tuloy-tuloy para maging kwalipikado sa retirement pension. Alam niyo po, kahit bayad kayo this month, next month hindi kayo magbayad o kaya hindi kayo babayad even for 1 to 5 years, 10 years, anytime po pwede nyo i-reactivate. Basta cumulative po. Ibig sabihin ng cumulative, basta total of 120 payments, may pension po kayo. Pagdating sa edad na 60 at nalalapit ng magretiro, maaari nang i-apply at matanggap ang pensyon. Until such time na mag-file ako, siguro until 60, magbabayad pa rin ako, magko-contribute pa rin ako. Gusto ko lang ma-maximize yung benefits ko kasi eventually sa Pilipinas din ako magre-retire. So gusto ko lang ma-maximize yung monthly na income na makukuha ko sa ng pension na makukuha ko sa SSS. Eto naman ang tanong ng karamihan, paano daw kung hindi nakaabot ng 120 contribution at umabot na sa pagre-retiro or sa 60 years old? Ano daw ba ang mangyayari? Ang mangyayari guys, kapag hindi nyo na kumpleto ang 100 contribution nyo sa inyong SSS at umabot na kayo sa inyong pagre-retiro at nag-claim na kayo sa inyong benefits, ang mangyayari lang ay ibibigay ng SSS ang lahat ng pera na naihulog nyo sa kanila, pati ang tubo nito, na tinatawag na lump sum. Pero bukod doon ay wala na kayong makukuha at hindi kayo qualified sa pension. Hindi kagaya ng mga miyembro na nakapagkumpleto ng 120 contribution. Makakakuha na sila ng first 18 months lump sum ng kanilang naihulog at after ng 18 months ay magsisimula na silang magkaroon ng monthly pension. Yan guys ang kagandahan kapag aktibong miyembro ka ng SSS at nakapaghulog ka ng lampas 120 contribution.
Kaya huwag niyong papabayaan ang inyong SSS. At hanggat nagtatrabaho pa kayo ay maghulog kayo para mas malaking pensyon ang makuha nyo. Tatay ko guys, matagal na OFW sa bansang Saudi Arabia at for good na siya ngayon sa Pilipinas at tumatanggap siya ng kanyang SSS pension na halos 10,000 kada buwan. Mas maigi na kaysa sa wala. Kaya yan ang unang-unang sinabi niya sa akin nung nagkita kami sa Pilipinas na huwag ko daw papabayaan ang aking SSS. At sana kayo rin. Ikaw at ang SSS, kabalikat ng bayan.